Mayong adlaw sa tanan. Ito na yung sumagot na to si Leila de Lima to the rescue sa kaya VP Lini Robredo tungkol ho dito sa huli kong vlog ay itong si Trillanes nga na nagkaano to sila Hindi na nagkaintindihan dito sa sa Pinklawan daw at saka itong yellowhan mga yellow tard na yan. So to si Leila de Lima sumagot na imbis na daw sila magkaisa para labanan itong mga Duterte. Ganoon naman talaga yun ibig sabihin niyan Kaya lang itong si Trillanes ngayon ay bumaliktad na to kung sinong dapat suportahan sa 2028 election, si Risa Hontiveros. Na ito yung video ni Leila de Lima na sinagot niya si Trillanes. Magandang araw po. I have always believed that principled disagreements can strengthen movements if they are rooted in truth and guided by respect. But when public accusations are based on conjecture, and when they target allies instead of adversaries, the damage falls not only on individual reputations, but on the greater cause we all claim to serve. Former Senator Antonio Sonny Trillanes IV has recently made public remarks against former Vice President, now Mayor Leni Robredo, suggesting, among other things, that she would have blocked any ICC arrest of Rodrigo Duterte had she won the presidency. I cannot, of course, speak on behalf of VP Mayor Leni, but I find that claim difficult to believe. Her public record speaks to the contrary. Naaalala ko pa, noong nasa Naga City sa Bicol, kami ni VP Mayor Leni, ilang araw lang nakalipas ng pagka-aresto kay Duterte. Sa harap ng media, sinabi niya na ito ang unang hakbang tungo sa pananagutan at hustisya. Sabi pa niya, habang pinag-uusapan ng due process noon sa kaso ni Duterte, hindi raw niya maiwasang balikan ang mga panahong ako ang inaresto at ikinulong sa kabila ng mga gawa-gawang paratang. Para sa kanya, accountability must apply to all. Walang puwang ang double standard sa hustisyang inaasam natin. I have respect for former Senator Sonny Trillanes, who I consider a friend and a co-warrior against Duterte's excesses and evils. Kaya masakit makita na may mga pahayag na sa halip na magpalakas ng hanay, ay maaari pang magdulot ng pagkakahiwalay sa loob o ng loob ng mga datit kasalukuyang magkakampi sa prinsipyo't adhikain. Nakakalungkot dahil kung sino pa ang mga kasama natin sa laban, sila pa ang pinagbubuntunan ng duda at pag-aakusa. Hindi ito ang panahon para maghinala. Hindi ito ang oras para magbangayan. As a friend and ally, I can attest to VP Mayor Leni's unwavering commitment to justice and human rights. No one who stood with us during the darkest days of impunity and persecution can honestly accuse her of being soft on accountability, least of all on Duterte. We do not know what has prompted these claims, but we do know their effect: division, distraction, and disinformation. Sa halip na tumutok sa mga dapat singilin sa kapalpakan at kasinungalingan, tayo pa mismo ang nagkakahiwa-hiwalay. Let us not hand ammunition to those who wish to see the democratic opposition fragmented and discredited. Let us not mistake our allies for our enemies. Let us never forget who truly brought harm to our institutions, our communities, and our fellow Filipinos. Ang laban natin ay hindi laban sa isa't isa. Ang laban natin ay laban para sa bayan, para sa hustisya, para sa katotohanan, para sa mga Pilipinong matagal nang pinagkaitan ng dignidad at katarungan. We in the opposition are not here to fight each other. We are here to fight for the people, for justice, truth, and dignity. That is our shared mission. Let us not lose sight of it. Tama na ang pagbibintang.
tuloy ang laban para sa bayan. Ayan na, ang layo pa ng eleksyon, di ba? Tapos kapag si VP Sara ang nagsasalita, sabihin nila na preparasyon yan sa 2028 eleksyon. Ay ngayon sila pala ito si Trillanes ang nagpasimuno talaga dito sa gulo. Ayaw nag-comment diyan na si Trillanes daw nilaglag una ni VP na hindi. Si Trillanes talaga ang naglaglag dito kay Leni Robredo. Kasi tungkol ho nga dito sa sa sinabi, di ba? Na itong pagpunta sa ICC, matagal na ho ng plano yan. Matagal na ho plano yan. Na ito si Trillanes doon pa lang sa Congress, yan na yung nagtitimon. At siguro nag-uusap yan mga yan. Sinabihan nga yan siya, huwag kang makisawsaw dyan. Siya talaga nakisawsaw. Sino naglaglag dyan? Huwag kang makisali dyan. Kasi grupo nila yan. Grupo natin dito. Siya nga ang naglalaglag dito sa mga kay Leni Robredo. Ngayon, sabihin nyo si Trillanes ang nilaglag. Paano nangyari yun nilaglag? Naman huli kayo sa mga pakulo dito ni Trillanes. Alam mo naman to si Trillanes, sobrang backfighter to. Anong ginawa niya noon? Yung sa Peninsula at saka sa itong sa Oakwood. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, yung ginawa niya doon, inarbor nila yung dalawang hotel na yan. Sus naman kayo, parang di kayo sanay sa kay Trillanes na tapos pagkakandidato to, bay bumuto pa rin ito. Simula pa lang to si Trillanes, wala na talaga tong ginawa na yung pagkatao nito. Di ko alam kung kailan ang darating yung pagkatino nito. May napanood nga to nung video nito, nag-away to sila ni Gordon doon sa hearing dati sa Blue Ribbon Committee. Pinatayan nga ito ng microphone ni Tito Soto ha. So, ganon kabastos ito si Trillanes. Anong ginawa niya kay Tatay Digong doon sa Senado? Siya naghamon doon sa sa Senado nung hearing na yon. Matanda, hamunin mong ganyan. Ano bang panlaban ni Duterte noon? Ni Pangulong Duterte doon sa time na yon? Nagtungkod na, hamunin mo pa sa ganyang klaseng tao na sobrang kabastusan. Tapos ngayon sabihin nyo na si Trillanes nilaglag. Paano nilaglag? Si Trillanes ang naglaglag dito sa kanilang mga kaalyado. Ito ngayon parang love triangle na to si Dilima at saka itong si Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Barry Gutierrez, sinagot na ho kahapon yan. Pinagtawanan lang yan si Trillanes Sino nga man naman ngayon ang mapapansin kay Trillanes? Di ko alam anong takbuhan nito sa 2028. Una itong tatakbo. May nag-comment kanina, anong tatakbuhan nito? Barangay Kapitan? O ng tanod? So ito, si Leila de Lima, nagsalita na rin to sa kanyang kaibigan, sa kanyang kababayan. Magkababayan itong tatlo puro Bicolano daw to sila alam ko, Bicolana talaga to, dalawa na to, si Leni at saka itong si De Lima. Pero ito si Trillanes, di ko alam talaga pure ba itong Bicolano, mukhang sanggano sobrang sa ugali, squatter ang dating ng ugali, tapos sa Caloocan para nagrehistro na sa Caloocan para makatakbo siya sa Caloocan na magiging mayor. Tapos sariling interest lang pala ang kailangan niya. Naman ito sa mga politician talagang sobrang trapo ito si Trillanes kasi bulok na yung style talaga nito. At ngayon Dilima, namroblema ka na dito kay Trillanes. Ikaw na ngayon ang sumakit ulo nito. Kala namin hindi kayo magkasalungat. Ngayon na umpisa na kayo hindi kayo magkaintindihan. Umpisa pa lang to, hindi pa to nag-declare dito kung sino yung kakandidato pagka-senador itong presidente by 2028. Itong sinabi nilang opposition block daw to sila. Saan kaya ang tibay nito mga to? Ngayon pa lang hindi na sila magkaintindihan dito sa mga nangyayari. Ka na lang dito sa kanila yung gulo nila dito pinapublic pa nila. Sige, ngayon di na alam ni Dilima kung sino yung kakampihan dito. Kampi ba siya kay Leni Robredo? Sa bagay, sa kanon niya kanina kinampihan si Leni Robredo. Kayo dito, kayo naman din nagsama-sama dyan sa impeachment doon sa hearing sa Senado, kayo din So hindi niya mas pinili ngayon si former VP Robredo na kampihan kasi yun ang pinagtanggol niya sa kanyang statement, sa kanyang video. Napanood naman natin kung sino talaga. So nanawagan na
Dapat magkaisa tayo. Kasi magkaisa kayo. Kung hindi kayo magkaisa, nako, dadami pa kayo. Dadami kayong magugulo. Ang gulo nito eh. Akala siguro nitong mga to, porket si VP Sara na mayroong pahiwatig na tatakbo by 2028. Ito na, nag-iingay itong mga to. Ay, mas maganda rin para sa sabihin na naman, baka si VP Sara lang din ang interesado na tatakbo ng pagka-presidente. Dito kami kay VP Sara, pero yung huntivirus nyo ay nako, virus na yan. Wala yan. Hindi na yan kagakati ng mga tao. Ang daming mga anomalya yan eh. Si VP Sara, sabihin nyo may anomalya si VP Sara. Hindi anomalya. Saan ngayon? Iiyak na lang kayo ng dugo dito sa mga nagtatanggol dito sa sa kabilang side. Kaya kayo, ayusin yung problema nyo. Bahala kayo. Ito si Trillanes, pasakit sa ulo talaga niyo yan pag hindi niyo yan paalisin ng tuluyan sa inyong grupo.